What's up mga ka-Eco Warriors? Isa na namang makabuluhang araw ang ating pagsasamahan dahil nandito ako ngayon sa bayan ng Sarangani. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo kung papaano pinangangalagaan ng DNR Sacsargen ang mga pawikan at iba pang yamang dagat mula sa panganib ng plastic pollution. At syempre, makakasama natin ngayon ang ating ka-Eco Warrior mula sa Medina, Misamis Oriental na magbabahagi ng kanyang kaalaman patungkol sa kahalagaan ng karagatan sa ating kalikasan. Tama ka dyan, ka-Eco Warrior Jewel. Nakadokumento nga na humigit kumulang 1,000 pawikan ang namamatay taon-taon dahil sa pagtatapon ng mga plastik sa karagatan. Nagpupusan ng mga manliksik sa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization sa Australia na ang pagong ay may 22% posibilidad na namamatay mula sa paglunok ng mga plastik na bagay. Ang Sarangani Bay ay isang protektadong seascape na kilala sa mayamang biodiversity nito. Ngunit, sa paglipas ng panahon, ito ngayon ay nanganganib dulot ng polusyon mula sa mga basura. Ang mga bakas ng microplastic particle ay nakumpirmang naroroon sa mga isda, mollusk at beach sediment sa buong 215,750 hektaryang baybayin. Ang pawikan ay isang malaking pagong. Ang carapace o matigas na balat sa likod nito ay may sukat na 90 hanggang 120 sentimetro ang haba. Ang bibig nito ay hindi baluktot at may tig-isang kuko sa bawat paa. Kulay olive o reddish brown na nahahaluan ng dilaw kapag ito ay buhay. Ang flippers ay kulay itim na may halong olive brown sa parteng itaas at dilaw sa bandang ibaba. Tinawag itong green turtle sa Ingles dahil sa kulay berdeng taba sa katawan nito, bunga ng halaman na kinakain nito. Bagaman makikita sa buong kapuluan ng Pilipinas, ang pawikan ay pambihira dahilan sa pag-aabuso sa panghuhuli nito dahil sa malambot nitong karne at itlog. Ang iba ay pinapalamnan o ginagawang palamuti sa mga tindahan. Sa kasalukuyan, ang Pawikan Conservation Project na itinatag ng POB-DNR noong 1998 upang maprotektahan ang itlog ng pawikan ang siyang kumokontrol sa pagkolekta ng itlog nito sa pamamagitan ng paglimita ng pagbibigay ng pahintulot at ang pamanahong pagkolekta ng itlog. Narito ang mga aksyong ginagawa ng DNR Sacsargen para mapangalagaan ang mga pawikan ng Sarangani. Pagsulong ng Department of Environment and Natural Resources sa Region 12 o Sacsargen ang deklarasyon ng baybaying komunidad ng bayan ng Glan Sarangani at iba pang mga baybayin bilang nesting site para sa mapawikan o marine turtles upang maprotektahan ang mga itlog ng mga pawikan. Pagsasagawa taon-taon ng webinar na naglalayong maturuan ang mamamayan sa problemang dulot ng plastic pollution at kung papaano sila makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng kalikasan at kapaligiran. Mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung saan ito ay nagbibigay ng alituntunin para sa pamangalaga at proteksyon ng mga mapagkukunang wildlife at kanilang mga tirahan. Ang plastic na ito ay ginagamit lamang ng ilang segundo, ngunit maaari itong mabuhay hanggang 450 taon. Kung ang mga tao ay gumagamit ng hindi mabilang na mga plastic na bote bawat araw, isipin kung gaano kalala ang magiging epekto nito. Bilang isang mag-aaral, ako'y magsisilbing inspirasyon ng mga kabataan na mangangalaga sa ating yamang dagat. Ako'y maglilingkod sa ating kalikasan at patuloy na protektahan ang ating likas na yaman. Sa simpleng bagay tulad na hindi pagtapon ng mga basura sa dagat ay isa sa malaking pakinabang sa pagpreserba ng ating karagatan. Kung iisipin natin, hindi naman talaga ang plastic ang problema natin bilang materyala.
Ang problema natin ay ang mga single-use plastics na hindi tinatapon na maayos ng mga tao. Sinisira nito ang ating mga ilog at ating mga karagatan. Sinisira nito ang ating mga watersheds. Pwede naman tayong hindi gumamit ng single-use plastics. Pwede naman tayong bumili ng mga reusable straws. Yung mga bamboo straws, pwede tayong, kung mag-grocery tayo, pwede naman tayong magdala ng eco bags. Pwede naman tayong gumamit ng bayong. At kung hindi talaga natin maiiwasan gagamit talaga tayo ng single-use plastics, pwede natin isiguro na itatapon natin ito sa saktong lagayan. Bilang estudyante, maraming paraan upang matulungan ang unti-unting pagtaas ng panganib ng mga buhay ilang sa dagat. Una, magtipid ng tubig para ang labis na ranto o wastewater ay hindi gaanong dumaloy sa karagatan. Pangalawa, bawasan ang basura. Bawasan ang itinatapon mo. Oo, ikaw. Pangatlo, mamili ng maayos. Pang-apat, at ang pinaka-importante sa lahat, ay igalang ang iba't ibang nilalang. Ang malusog na tirahan at kaligtasan ng buhay ay magkasabay. Kaya, tratuhin ng may pag-iingat. Kaya sama-sama, maaari tayong likha ng isang kilusan upang mabawasan ang mga itinatapon na plastic sa basura at iligtas ang ating mga pawikan.